ang pinakamakapangyarihang nilalang ng kanilang kapanahunan. Ngunit ang ikinasawi naman ay talaga naman nakakaiba. Inilubog sa alak ng ika-14 na siglo, di gaya ng aghahamang pangkalusugan natin sa ngayon. Iba ang pamamaraan ng mga doktor pagdating sa panggagamot ng sinaunang mga panahon ng ang hari na si King Charles II ng Navarre sa Espanya ay nagkasakit. Ipinayo ng mga pinakamagagaling na mga doktor sa kaharian niya na ilubog ang mismong higaan nito sa purong alak na tila ba alkohol na. Ito ay upang maalis daw ang hindi maganda nito na nararamdaman sa katawan. Ngunit bukod pa doon, dagdag pa ng mga manggagamot na utusan ang mga tagapagsilbi na ang hari ay pahigain sa kama at tahiin ito kasama ng kumot. Sa pamamagitan daw nito, mararamdaman ng hari ang buong epekto ng kagalingan mula sa kanyang karamdaman. At iyon naman ang utos na isinagawa. Habang nagtatahi ay nakita nila na tila ba giniginaw ang hari. Kaya naman nagdala ang isa sa tagapagsilbi ng uling upang ilagay sa tabi ng hari upang mabawasan ang ginaw nito na nararamdaman. Sa pag-ihip ng hangin, ang maliit na baga ay napunta sa hinihigaan ng hari na basang-basa sa alkohol at mabilis naman ito na nagliyab. At dahil nga nakatahi ang mismong hari, hindi ito nakatakas at tuluyan na ito na nilamon ng apoy hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Dahil sa unggoy. Nang taong 1917, nagkakagulo ang gobyerno ng mga Grego. Sila ay hindi magkasundo kung sila ba ay sasali sa noon ay nagaganap na unang digmaang pandaigdigan. Dahil sa sigalot na ito, ang noon naman na ang hari na si Constantine ay napilitang abandonahin ang kanyang trono. Kaya naman sumunod na naging hari ay ang anak nito na si Alexander I na ng mga panahon na iyon ay 24 na taong gulang lamang. Di nito masyadong pinagtuunan ng pansin ang digmaan. Sa halip mas nakatuon ito sa pagpapalawak ng kanilang kaharian. Handa na ito na sumabak sa madugong sarili niya na gera. Ngunit bago pa man ang lahat, nagpasya ito na mamasyal muna kasama ang pinakamamahal na aso niya. Hindi nito namalayan na ang unggoy ng kanyang mga tagapagsilbi ay pinakawalan sa hardin ng parehong oras ng kanya naman na pagpasyal at paglabas. Sa kanyang paglalakad, inatake ng isa sa mga unggoy ang aso ng hari na isang German Shepherd. Agarang ipinagtanggol ng hari ang kanyang pinakamamahal na alagang aso. Sa proseso, 2 beses na nakagat ito. Dali ang umalalay ang mga tagapagsilbi ng hari at nilinis ang malalalim na sugat na kagat ng unggoy. Ayon sa hari, nawala ito at hindi naman daw siya na masyado na nasaktan. Nakagat ito ng 2 beses sa kanyang binti. Ngunit kinagabihan ang hari ay labis na nilagnat. Ang sugat sa kanyang binti ay na-impeksyon pala at kinakailangan pa na putulin ang kanyang isang paa. Ngunit ayaw ng doktor na akuin ang magiging kalalabasan ng pag-alis ng isa sa paa ng hari. Kaya naman lahat ng mga doktor ay nagdili-dali. Matapos ang 23 araw, binawian ang bagong hari ng buhay na si Alexander dahil sa impeksyon at sa rabies. Para sa immortalidad, ang emperador ng China na gumawa ng medyo creepy na ang Terracotta Army ay si Shi Huang. Ang haring ito ay binantayan ng mahigit sa 8,000 mga sundalo. Ayon sa tala na ginawa ng emperador ang mga sundalong bato upang protektahan siya ng mga ito sa paghahari niya sa kabilang buhay. Sa panahon ng emperador na ito ay pinagkaisa niya ang bansa ng China gamit naman ang takot at dahas. Ito naman ay kanya naman na pagtagumpayan. Sa lawak ng kanyang kapangyarihan, iisa na lamang ang kalaban na hindi niya makontrol at mahawakan. Ito ay ang panahon at ang kamatayan. Lahat ng pinakamagagaling na manggagamot at kahit mga mahikero ay kinausap niya. Ayaw naman sa kanila, ang susi daw sa immortalidad ay ang Mercury. Sa panahon natin ngayon, alam na natin na ang Mercury ay lubhang nakalalason at nakamamatay. Ngunit para sa mga makapangyarihang emperador, ito na ang pinaka-aasam-asam niya. Hinahalo niya ito sa kanyang pagkain at alak na iniinom. Hinahalo din niya ito sa kanyang panghimagas na
candy. At alam na natin ang kinahinatnan ng matapang na emperador na si Shi Huang, ang impeksyon sa maselang bahaghari. Si Herodes ay ang hari ng sinauna na Judea. Unang inakala na dahil ito sa pagkasira ng kanyang bato, kaya naman labis ang sakit na nararamdaman nito. Ngunit sa bagong nakuha nila na sinaunang tala at dokumento, mas masaklap pa pala ang inabot nito. Naimpeksyon ng hari sa kanyang maselang bahaghari, kaya naman ito ay kinain ng uod na sa katagalan ay naging sanhi ng kanyang pagkalason sa dugo na siya naman na ikinasawi. Ang tunaw na ginto, ang emperador na si Valerian ay namuno mula ng ika-253 hanggang 260 CE. Nang masakop ng kalaban ng kanyang pinamumunuan, ito ay nasentensyahan. Ang sabaw na ihinain sa kanya ay gawa sa tunaw na ginto. Alam nyo na po ang kinalabasan ng kwentong ito, mga katinagalog ko. Dumugo ang ilong. Isa sa pinakakinatatakutang tao sa kasaysayan ay ang mananakop na mandirigma na si Attila the Hun. Nang ika-453, muli na naman itong ikinasal sa kanyang hindi mabilang na mga esposa. Kasama sa selebrasyon ay ang magarbong piging at pagbaha ng alak para sa mga bisita at mga tauhan niya. Kinabukasan tanghali na ay wala pa ang pinakamamahal na leader nila na si Attila. Kaya naman ang mga kasundaluhan nito ay pinuntahan ng kanyang tinutulugan. Doon nila naabutan na tumatangis ang bago nito na esposa. Ang katawan ni Attila ay punong-puno ng pulang likido galing sa ilong nito. At dahil tulog na tulog ito naman ang naging sanhi ng ikinalunod nito. Ito ay ayon sa kasulatan, ngunit wala pong mapatutunayan dahil maiging itinago ng mga tauhan nito kung nasaan nila inilibing ang katawan nito. May mga nakuha sila na ebidensya na sa isang ilog ito hinimlay. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpigil ng daloy sa tubig hanggang sa malibing nila si Attila at saka doon nila muling pinaagos ang ilog. Ito ay upang mailigaw ang mga kalaban na naghahanap sa kanyang wala ng buhay na katawan. Mga katinagalog ko, alin po sa mga hari ang pinakamasaklap ang naging katapusan para sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.